Hello everyone. Good morning. We are now in our 40th day of prayer and fasting with our focus on reaching spiritual transformation. Spiritual transformation starts on regeneration or spiritual birth or new birth, yung tinatawag natin na born again. Yun ang regeneration. Pag gusto po natin ng spiritual transformation, yun ang unang hakbang, ang pasimula. Kasi ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo nung bumisita si Nicodemus sa kanya, ang sabi niya, ang sagot niya sa tanong ni, hindi tanong, parang inquiry. Sabi ni Nicodemus kay Jesus, Rabbi, we know you are a teacher who has come from God. For no one could perform the miraculous signs you are doing if God were not with him. So, ibig sabihin, si Nicodemus po ay sumusubaybay sa ginagawa ni Jesus Christ noong unang panahon. But Jesus replied to Nicodemus, sabi niya, I tell you the truth, no one can see the kingdom of God unless he is born again. How can a man be born when he is old? Nicodemus asked. Surely he cannot enter a second time into his mother's womb and be born. Jesus answered, I tell you the truth, no one can enter the kingdom of God unless he is born of water and the Spirit. Flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to spirit. You should not be surprised at my saying, you must be born again. The wind blows wherever it pleases. You hear its sound, but you cannot tell where it comes from or where it is going. So it is with everyone born of the Spirit. So Jesus was telling us, or he was telling the truth to Nicodemus that there is an spiritual birth, yung tinatawag niya na born again, panganak muli, but it is in the spiritual realms, in the spiritual birth. So, yun ang tinatawag na new birth. So, sabi niya, flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to spirit. So, dyan magpapasimula ang tinatawag natin na spiritual transformation kung tayo na mga tao, ay una ipanganak sa Espiritu, in the Spirit, in the kingdom of God, the spiritual kingdom. Kaya ang tawag niyan is regeneration. It is a recreating and transformation of a person. Kaya yan ang unang hakbang para po magkaroon ng true transformation, totoo or tunay na pagka-transform ng isang tao. From being a sinner, ngayon, you will become, or we will become, a righteous person through this regeneration. The process ay ganito. Kasi kailangan mayroon proseso niyan. Ang kailangan, makarinig ka muna ng mga salita ng Diyos. Katulad ngayon,
binasa ko yung sinabi ni Jesus, ang conversation nila ni Nicodemus. Pinapakinggan mo, at pagkatapos, the Holy Spirit will give conviction. So the Holy Spirit will work by His own direction and He will convict the sinner. Katulad natin na mga tao. Di ba mayroon sinasabi na ipinanganak tayo na makasalanan? Yan naman ang totoo. Yan ang sinasabi rin ng Bible. Ang lahat ay nagkasala at nagkasala. Pinanganak na makasalanan. Kaya kailangan mayroon regeneration. Ipanganak sa pamamagitan ng sa power ng Holy Spirit ng Panginoon. Ito ay gawain ito ng Diyos. So, the Holy Spirit will convict the sinner. Mangungusap siya doon sa puso ng tao at ipaparealize through the Holy Spirit's power and through the Word na pinakikinggan niya, at nagkakaroon ng conviction at nare-realize ng tao na ako nga na tao ay makasalanan. Sa ganyang sitwasyon, kailangan ng tao, tayo na tao, kailangan natin magsisi. So, hearing the Word of God, conviction of the Holy Spirit, and then the person, tayo, ay magre-repent, magsisisi. Ibig sabihin, tatanggapin po natin na tayo makasalanan, aaminin, tapos iiwan yung kasalanan, tatalikuran. Yon ang mga proseso. So, listening the Word of God, conviction of the Holy Spirit, tapos tayo naman ay magre-repent sa mga kasalanan. Pagkatapos niyan, because you have already repented, in-accept mo na ikaw ay makasalanan, kailangan mo na ngayon ng Savior. So, ang gagawin mo ngayon, you will receive Jesus, you will believe Jesus, that He died at the cross for you and me, para sa atin lahat. Pag nanampalataya ka ng ganyan, that Jesus died at the cross for you and for me because of our sin, tatanggapin mo siya ngayon. Paniniwalaan mo, pananaligan mo na ang ginawa ni Jesus sa cross ay para sa iyo, para sa akin, para sa lahat ng tao. Kaya tatanggapin mo ngayon sa buong puso mo. Kung handa ka ngayon, gagawin natin yan mamaya pagkatapos nitong aking sinishare ng mga katotohanan. Yan ang proseso sa tinatawag kong regeneration, or to have a new birth in the spiritual realm, sa kalagayan ng spirito. Na sinasabi ni Jesus, those who are born in the spirit are spirit. Those who are born in the flesh are flesh. Flesh, the body. Kaya dalawang kapanganakan ang tinutukoy ng Panginoong Kristo. Una, sa laman, from our parents. Ang pangalawa, from God, the Holy Spirit. So, in this process, pag ginawa natin yan, ang tawag na ni Pablo dyan sa kanyang mga pangangaral, sabi niya sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, if any man is in Christ, he is a new creation. So, nagkakaroon na ng bagong buhay, bagong creation, yung parang ipinanganak, parang bagong buhay nga, bagong buhay. Kaya,
if any man is in Christ, dahil tinanggap po si Kristo, di ba? Through repentance, believing, then accepting into your heart, sa ating puso. Ang tawag niya ni Pablo is new creation. If any man is in Christ, he is a new creation. Kaya pagka ikaw ay bagong buhay, bagong ipinanganak sa spiritual realm, in the kingdom of God, kailangan mo na lumago, mag-grow. Kaya ang transformation, yung spiritual transformation, hindi yan isang araw, isang linggo, isang buwan, isang taon lang. Ano yan? Araw-araw. Habang ikaw ay nabubuhay in your new creation. Kaya sinasabi ni Pedro sa mga sulat niya doon sa 1 Pedro Kapitulo 2. Tingnan po natin. Yun na ang kalagayan. Sabi dito, therefore, rid yourselves of all malice and all deceit, hypocrisy, envy, and slander, of every kind. Like newborn babies, crave pure spiritual milk, so that by it you may grow up in your salvation, now that you have tested that the Lord is good. Crave with the pure spiritual milk. Itong pure spiritual milk, ito po ay ang salita ng Diyos. So that by it, the Word of God, which is the spiritual milk, you may grow up in your salvation. Hindi yan natatapos sa pagtanggap at pagsisisi, pagtanggap, pananampalataya kay Kristo. Kailangan araw-araw mayroon kang salita ng Diyos na i-feed up mo sa new creation na yan. Katulad ng mga babies, ng bagong pinanganak na mga sanggol. They crave with milk from their mother. Kaya, kung gusto natin talaga maabot yung spiritual transformation, yung talagang mabago po tayo, kailangan natin ang salita ng Diyos. The Bible. Itong Bible na ito, this is the written Word of God. Word of God sinulat ng mga tao. Tao ang sumulat dahil tayong tao rin ang magbabasa, mag-iintindi at ating sasagawa ang mga sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya nung minsan si Jesus Christ po ay nag-fasting ng 40 days and 40 nights. Nagkaroon sila ng parang the devil has tempted him. Mababasa po natin yan sa Matthew chapter 4. That because alam ng devil na si Jesus po ay nagpa-fasting ng 40 days. Kaya umiksi na po siya. Ang accounts nito ay nasa Matthew chapter 4. At saka dumating ang tempter at sinabi niya kay Jesus, if you are the Son of God, tell these stones to become bread. Biruin mo yan? Gutom na gutom kasi nag-fasting ng 40 days. Pumasok ang tempter at sinabi, kung tunay ka na Diyos,
Sabi, if you are the Son of God, if you are, kung anak ka ng Diyos, if you are the Son of God, tell these stones to become bread. Kaya ni Jesus gawin yun? Sure, kaya niya yun. But Jesus answered, sabi niya, it is written. Ibig sabihin, alam ni Jesus yung mga nakasulat sa Bible. It is written, man does not live on bread alone, but in every word that comes from the mouth of God. So, kailangan ng tao ang salita ng Diyos. Hindi lang lahat pagkain. Although, kailangan din natin ang pagkain. Pero, kailangan din natin ang salita ng Diyos. Kasi ang mga pagkain, finifeed up po natin yung ating katawan. Yung sinasabi ni Jesus, flesh, birth to flesh. Totoo yan, ipinanganak tayo sa laman. May katawan tayo. At nangangailangan tayo ng bread, mga pagkain. But, the Spirit, give birth to Spirit. Kailangan din niya ng pagkain, spiritual, para siya mag-grow. Kaya, our prayer focus that reaching spiritual transformation, ang kailangan po natin ay salita ng Diyos. Araw-araw, kailangan mayroon tayong maririnig, mayroon tayong mababasa, mapapakinggan at mababasa. Ating imumuni-muni, we will have that meditation of the Word of God. Dahil yun ang pagkain spiritual ng ating new birth, yung new creation. Kaya, ang aking payo sa umagang ito, para po tayo lubusan na mabago, ma-transform po yung ating pamumuhay, ating thinking, kaisipan, at ang ating layunin sa buhay, maging katulad ng ninanais ng Diyos sa buhay natin. Kailangan po natin magbasa ng salita ng Diyos sa Bible. Araw-araw. Araw-araw yan. At saka, manalangin din. Araw-araw din. Araw-araw. Para po tayo, araw-araw tayo ay lumalago. Lumalago araw-araw. At hanggang sa tuluyan na tayo na ma-transform sa ating isipan, sa ating mga layunin sa buhay, at saka sa ating pagsunod sa ating Panginoong Kristo. Kaya, read the Bible every day, pray every day, at saka mag-worship or ating i-adore ang ating Panginoon. Pasalamatan, i-praise. In that sense, nga, pag ginagawa po natin yan araw-araw, we will grow in our spiritual birth, and then transformation will come in. Yan ang magiging resulta sa ating buhay. So, yun lamang ang aking may share ngayong umaga sa huling araw ng prayer and fasting na ito. Pero hindi po natin ito tatapusin dito sa 40th day of prayer and fasting. Gagawin na natin ito araw-araw kahit hindi na schedule ang prayer and fasting. Araw-araw po tayo ay magbabasa ng salita ng Diyos, i-share sa lahat na gustong makinig, at siyempre tayo po ay laging mananalangin. So yung ipananalangin po natin ngayon ay ganito lang, para ma-develop yung ating true dependence on the person of the Holy Spirit, upang ang transformation mangyari po sa ating buhay, not by ourselves, pamamaraan ng tao, but by the power of the Holy Spirit na sinasabayan din ng salita ng Diyos.
Kaya ang unang hakbang na sinabi ko kanina ay tanggapin natin si Kristo sa ating puso, sa ating buong buhay. Pero kailangan aminin natin na tayo makasalanan. Pagsisihan natin, talikuran po natin ang ating mga kasalanan. Buksan natin ang ating puso para si Kristo pumasok at manahan by His power, through the power of the Holy Spirit. Kung hindi mo pa ito nagagawa kahit minsan, ngayong umaga, pwede ka sumabay o sumunod sa maikling dalangin na ito para sa unang hakbang sa transformation na gagawin ng Panginoon sa buhay po natin. Kung handa ka na, sumunod ka sa akin. Sabihin po natin, Panginoong Jesus, marami pong salamat sa pag-ibig at pagmamahal mo sa akin, na dahil dito pinatunayan mo doon sa cross, ikaw ay namatay para sa akin. Kaya sa oras na ito ay inaamin ko po na ako ay makasalanan at aking pinagsisisihan ang lahat na aking nagawa. Salamat sa pagmamahal mo sa akin. At ngayong umaga, binubuksan ko po ang aking buhay, ang pintuan ng aking buhay, itong aking puso, at tinatanggap kita, nananampalataya ko na ikaw ay muling nabuhay, at ngayon ikaw ay buhay na aking tagapagligtas. Salamat, Panginoon. Pumasok ka ngayon sa aking puso at ikaw na ang maghari sa aking buhay. Salamat, Panginoon, sa kapatawaran ng aking mga kasalanan. Salamat sa kaligtasan. Salamat sa buhay na walang hanggan. At salamat sa pagsulat mo ng aking pangalan sa aklat ng buhay. Ito po ang aking dalangin. Sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen. At itutuloy po natin ang prayer. Panginoon, marami pong salamat sa lahat ng mga nakinig ng mga salita mo from day 1 up to this 40th day. Lord, I pray na ang mga salita mo ay magbigay sa amin ng buhay at kami po ay patuloy na matransform at pagharian na ni Jesucristo na aming Hari at Panginoon, at ang pagkilos ng banal na Espiritu ay aming maranasan araw-araw sa aming buhay pagsunod kay Kristo. Salamat po, Diyos, sa ginagawa mo sa buong buhay ng sumasampalataya sa iyo, na ikaw nga ay tagapagligtas, Panginoon, at kaya mong baguhin ang bawat buhay na sumusuko sa iyo. Kaya sa oras na ito, Lord, kahit saan man dako sa mundong ito ang iyong anak o mga lingkod na nais magbago ng lubusan, I pray na abutin mo sila, Panginoon, sa iyong mapagpalang kamay, sa iyong kapangyarihan at sa iyong pagmamahal. Salamat po, Diyos, dahil hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinababayaan. Kami ay iyong sinasamahan hanggang sa katapusan ng aming buhay. Purihin ka, O Diyos, sa iyo po lamang namin ibinabalik ang lahat ng kaluwalhatian at karalangalan. Pasasalamat. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin ang Panginoon. Salamat po sa inyong pakikinig at pagsama po sa amin sa buong 40 days of prayer and fasting. Katulad ng sinabi ko, gagawin na natin ito araw-araw. Ganon din
sa ganitong oras, alas 7 ng umaga, hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon sa Kristo. Purihin ang Panginoon. God bless everyone. Bye-bye.